Hello! Converse is here, your modern nanay. How to cook Chinese-style patatim. Ituturo ko po ulit sa inyo ang mas pinadali pero mas pinasarap na proseso ng pagluluto ng patatim. Tara at samahan niyo po ulit ako magluto. Una, kakailanganin po natin ang 1 piece pata front. Mas okay pong gamitin sa patatim ang pata front dahil mas malaman po ito. Tapos, lagyan niyo lang po ng gatla yung parte na yan. Para maganda po yung ating patatim kapag naluto po mamaya. Ang timbang po ng pata na gagamitin ko po dito ay 2 kilos po. Pero pwede din pong 1 kilo per piece or 1.5 kilo per piece po. Depende po yan sa size ng pata dahil hindi mo po pare-pareho ang timbang ng pata. Ito po yung unang proseso para hindi po malansa ang ating patatim. Pakukulaan ko muna ng isang kulo yung pata para lumabas po muna yung mga dugo galing dun sa buto ng pata. Usually kasi kapag ang baboy may buto, madugo po ito. So para hindi po mapunta sa sauce natin yung mga katas-katas na dugo galing po sa pata. Ang pakulo po nito is 10 to 15 minutes lang. Once na kumulo na po yung pata natin, yung harap at likod, pwede na po natin patayin ng apoy. So ayan, kumulo na po yung isang part na, pwede na po natin baliktarin para yung kabila naman po. Para siguradong lumabas po yung mga dugo galing doon sa buto ng pata. So sa pagbabaliktad, maingat lang pong pagbabaliktad dahil baka kumiwal po ang ating kawali. Tatakpan ko lang po ulit ito para mas mabilis pong kumulo. At don't worry, hindi po mawawala ang lasa ng pata nyo sa proseso na ito. Ang tinatanggal lang po natin dito yung madugong part ng pata at para mas malinis po ang inyong patatim. Dahil mas lalong sumasarap ang salsa kapag malinis ang pinagpakuluan. Okay, after 10 minutes, nakuluan na po yung kanyang both sides. Pwede na po natin siyang hugasan sa running water. Sa pag-aangat ng pata, kailangan maingat din po para hindi po tayo madisgrasya or malaglag ang ating pata. Napaka-importante po ng first step na ito, so hindi nyo po siya pwedeng i-skip. Dahil nandito po yung proseso ng masarap na sauce nyo. So walang kakatas na lansa dun sa inyong sauce dahil sinunod nyo po itong unang proseso. So ayan, sa running water, hugasan lang po natin mabuti yung pata para sureable tayo na malinis kapag pinakuluan po natin ito mamaya. Ang usual na recipe po ng patatim talaga kahit sa restaurant, after po nilang mapakuluan, mapalambot ang pata, pinipirito po ito. Tapos after ma-fry, doon na po nila lalagyan ng sauce. Kaya lang, mas okay po yung ganitong proseso dahil hindi po tayo gagamit ng maraming mantika para sa pagdi-deep fry ng pata. Doon po tayo sa recipe na mas tipid at mas mabilis. At mas madali din pong sundan. Ayan, malinis na po ang ating pata, pwede na po natin itong palambutan ngayon. Gamit lang po kayo ng kahit anong lalagyan, kaldero man yan, o wok man yan, or malalim na kaldero, kung saan po kakasya yung pata nyo, doon po kayo. At ang gagamitin ko po dito is wok. Naglagay po ako ng 3 liters hot water para mas mabilis po siyang kumulo. I use electric kettle. Kapag kumukulo na po yung tubig, pwede na po nating ilagay yung ating pata. Dahan-dahan lang din po ulit ang paglalagay para hindi po tumalsik ang mainit na tubig. Ilalagay ko na po yung mga ingredients. 1 head minced garlic. Proseso po nito para habang pinapalambutan yung pata, malasa na po siya. 3 pieces star anise. 2 tablespoon patis para mas masarap. 1/4 cup oyster sauce. I use Likam Key Panda brand oyster sauce po. Dahil mas masarap po yung oyster sauce na to. Lublog lang natin mabuti para masimot ang ating oyster sauce. Next, 1/4 cup light soy sauce. Likam Key Premium Soy Sauce po yung brand na ginamit ko po dito. 1/4 cup Chinese cooking wine. Isa po ito sa mahalagang ingredient. 1/2 cup pineapple juice, unsweetened. At paminta. So ito po yung proseso na magpapasarap po sa inyong patatim dahil habang kumukulo siya, habang pinapalambutan yung kanyang laman, pumapasok po sa mismong laman yung mga pampalasa na inilagay natin.
Hahaluin ko lang po muna ng isang halo para magpantay po lahat ng sahog na inilagay natin. Tapos, ilalagay ko po muna siya sa malakas na apoy, tatakpan para mas mabilis kumulo. At once na kumulo, hihinaan na po natin yung apoy, tatakpan para syempre tipid sa gas at mas masarap po kasi ang karne kapag niluto sa slow cook. Kapag slow cook po at hindi minadali, hindi din po pin-pressure cooker ang karne, mas lumalabas po yung sarap ng katas ng karne dun sa ating sabaw. At after ng 1.5 oras, tapos na din ako maligo habang pinalalabotan ko po ito. Ayan na po yung ating pata. Babalik-tarin ko lang po ito para siguradong malambot din po yung kabilang part. Tapos, check po natin yung laman para makasigurado po tayong malambot na talaga yung ating pata. Una, doon muna tayo tumusok sa laman. Ayan, malambot na po siya. Tapos, tusok din po tayo doon sa bandang malited kung talagang malambot na. Ayan, malambot na din po siya. Siya nga pala, sorry kung may ma-accessories ako sa kamay kasi habang niluluto ko po itong patatim na to, nagsushoot naman po ako para sa aking pag-giveaways dito sa aking YouTube channel. So ayan, inilagay ko na po siya sa malakas na apoy tapos hindi ko na tinakpan para mas mag-evaporate po yung excess liquid doon sa ating kawali. 30 minutes ko po siyang pinakuluan sa ganyang kalakas na apoy na walang takip. So total ng pagpapalambot ko po sa pata is 2 hours. Again, 1.5 oras sa mahinang apoy at kalahating oras naman sa malakas na apoy na walang takip. At kapag ganyang nangalahati na po ang liquid sa ating pata, pwede na po nating ilagay ang 1/3 cup white sugar. Ayan, imimix ko lang po mabuti tapos tikman natin kung sakto na yung lasa. Sa recipe po na ito, sundin nyo lang po yung exact measurements na ibibigay ko po sa inyo at sigurado masarap yung pata nyo. Sa lasa naman po, depende po sa inyo yan kung gusto nyo ng medyo matabang yung sauce nyo or medyo matapang or sakto lang. Depende po yan sa matitirang liquid sa inyong pata. Kapag okay na, tatanggalin ko na rin po yung star anise na inilagay po natin kanina para hindi po siya makain. Kaya yung panlasa nyo po ang masusunod sa recipe na ito. Ibig sabihin, habang pinapatuyuan nyo po yung sobrang sabaw dun sa ating pata, dapat tinitikman nyo po palagi para kung sakto na sa inyong lasa, pwede nyo na po ilagay yung inyong pampalapot. At dahil okay na po ang lasa niya sa akin, ilalagay ko na po yung 150 grams shiitake mushroom, 225 grams young corn. Ang ginamit ko po dito na shiitake mushroom at young corn ay yung parehong nasa lata. So tinanggal ko lang po yung liquid dun sa lata. Pakukulaan ko lang po ito ng 5 minutes sa malakas na apoy pa din po. Actually, itong recipe na ito napakadaling sundan para lang po kayo nagluluto ng adobo sa sobrang dali niya. Sa recipe po na ito, kahit hindi po kayo gumamit ng whole pata front, pwede po yung slice pata at pwede din po yung pata hind. After 5 minutes, hahanguin ko lang po yung pata dahil maglalagay na po ako ng pampalapot. Kaya ako po tinanggal yung pata. Mas madali po kasing maghalo ng sauce kapag wala na yung pata dun sa kawali. At ayan, okay, pwede ko na pong ilagay yung aking pampalapot. Sa pampalapot, gumamit po ako ng 1/3 cup cornstarch. Hinalo ko po siya sa 2/3 cup cold water. Pero dahan-dahan lang po yung paglagay ng pampalapot nyo kasi para mas matansya nyo ng tama yung lapot na gusto nyo. Tulad po ng nakikita nyo dito sa proseso ko, unti-unti ko lang po nilalagay pampalapot para hindi po mapasobra. At makikita nyo din po na saucy itong recipe na ito dahil makikita nyo po yung sauce sa kawali. Marami po. So again, panlasa nyo pa din po masusunod sa recipe na ito kasi kung gano'ng karami yung sabaw na natitira dun sa kawali, dun po kayo tatansya sa lasa na gusto nyo. At ayan, malapot na po yung aking sauce. Gantong lapot lang po yung aking gusto. Pwede na po natin ibuhos ito sa ating pata. Una, ilalagay ko po muna yung mushroom and young corn para maganda namin presentation ng ating patatim. Kung meron po kayong mas malalim na lalagyan, mas okay po. Ang ginamit ko po dito, mas mababaw na serving plate kasi mas maganda po siyang kunan sa picture kapag nakalagay sa ganitong plate. Pero kung mga panghandaan or simpleng ulam lang sa bahay, gamit po kayo ng mas malalim na lalagyan para lahat ng sauce po mailagay nyo. Dito po yung sobrang sauce ko, nilagay ko po siya sa isang bukod na lalagyan. Ganun po talaga eh. Sa pagbablog, mas importante muna yung food presentation para mahikayat mo yung mga tao na panoorin ka. Diba? Kaya napaka-importante mo ng food presentation. Siyempre, para maganda kapag pinicturean, pupunasan po natin gamit ng malinis na tela yung ating plate. Tatanggalin lang po natin yung mga tulo-tulo dyan sa part na yan.
Dahil pangit po magpicture kapag may mga tulo-tulo sa gilid ng plate. Talagang sa balagi maraming mga ka-eklabo at kaartihan eh. Kailangan may mga punas-punas pang nalalaman. Pero kung simpleng luto lang sa bahay ito at walang picture-picture, basta buhos lang yan, kahit tulo-tulo yan, serve na sa mesa. At ito na yung ating nagmamagandang patatim, so pwede na nating ibuhos ang ating yummy sauce. Ang Chinese style patatim ko po na ito ay isa sa matagal ko na pong recipe. Niluluto ko po ito kapag may mga handaan din po sa bahay or simpleng ulam lang. Pwede po natin siyang gawing everyday ulam kasi napakadali lang po niyang lutuin. Unlike po sa all-star recipe na kailangan pang palambutin yung pata, tapos ipipirito mo pa, tapos saka mo lalagyan ng sauce. Ito, mas pinadali, mas pinasimple, pero sigurado, garantisadong masarap. And please mga kananay, don't forget to tag me on Facebook kapag na-try niyo na po itong Chinese style patatim recipe ko. And don't forget to subscribe to my YouTube channel and click the bell button para updated po kayo sa aking mga yummy recipes na i-upload. Maraming salamat po ulit sa panonood. Ingat po tayong lahat. Tara, kain na po tayo ng masarap na patatim.